Jesus Christ cleanses the temple. Ito po ay matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Aklat ni Juan at sa ikalabing-tatlong talata hanggang sa 22. Nung isang linggo po na tayo po ay sumamba at ipinahayag ang salita ng Panginoon, ay pinag-usapan po natin na ang Panginoong Hesus po ay ginawang alak ang tubig doon sa kasalan sa Kana. Anim na banga ng tubig ay ginawa po niyang alak. Sa gayon, ang ikinasal ay hindi malagay sa malaking kahihiyan. Sa John chapter 2 verse 1 to 11 po yun. Tapos po sa chapter 2 pa rin, sa verse 13, pagkatapos po nung kasalan, sabi po sa verse 12, pagkatapos nung kasalan, pumunta si Jesus sa Capernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. At ito na nga po yung sumunod na pangyayari, na malapit na po ang Pasko. 13, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Ano ba yung Pasko? Lilinawin muna po natin, no? Kasi sabi, malapit na ang Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Jerusalem. Ang Pasko po, ito po ay akong tawagin sa English ay Passover. Kung kailan nung sila po ay papalabas pa lang ng Egypt. Nagpadala po ang Diyos ng maraming salot sa Egypt, pero ayaw pa rin silang payagan ng Faraon na makalabas, makalaya. Kaya po ang Diyos ay nagpadala ng panghuling salot kung saan ang lahat ng panganay ay mamamatay. At ano po ang utos, ang habilin ng Diyos sa lahat ng mga Hudyo o sa lahat ng mga Israelita? Maglagay kayo ng dugo sa hamba ng inyong mga pintuan. At pagdaan ng anghel ng kamatayan, ang lahat ng bahay na may dugo ng tupa o ng kordero ay hindi mamamatay ang nasa loob ng bahay. Kaya, Passover. The angel of death passed over the house that has blood on its doorposts. Yun po yun. Kaya po, ito'y iniutos ng Diyos sa kanila na lagi po nilang aalalahanin. Okay? Kaya po dito, sa punto po ito ng, by the way, ito'y makikita po sa Exodus chapter 12, verse 1 to 30, kung gusto po ninyong basahin. At ngayon nga po, ang Panginoong Hesus, dahil siya po ay Hudyo, katungkulan po nila na sila po ay pupunta sa Jerusalem. At hindi lamang po ang mga nandun sa Israel, hindi lamang po ang nandun sa Jerusalem, kundi lahat po ng Hudyo, kahit na nasa iba't ibang dako ng daigdig, kinakailangan po nilang umuwi at pumunta sa Jerusalem para po sa pista ng Pasko. Okay? Ngayon, bakit may nagtitinda? Nakita ng Panginoong Hesus na may mga nagtitinda doon, tinitinda, tupa, baka at kalapati. At the same time, meron din mga namamalit ng salapi. Oh? Sabi ko nga po kanina, yung mga Israelita na galing sa ibang bansa, uuwi po sila. At ang dala nilang salapi ay kung ano yung salapi nila sa bansa nila. Isipin na lang po natin ganito. Kung tayo pong mga Pilipino, ang pera natin ay pesos. Kung pupunta po tayo sa Amerika, yung bit-bit po nating pesos, hindi po natin magagamit yan. Anong gagawin natin? Makikipagpalit tayo or foreign exchange. Okay? Bakit naman may mga nagtitinda ng hayop? Kasi po, yung mga Israelita po na uuwi sa Jerusalem, kinakailangan po nila ay meron silang dalang hayop na handog sa Diyos. Okay? Naging conveniente na po, dahil po yung iba talagang daan-daang milya yung binabiyahe, alam ang kalad ka rin nila yung kanilang mga tupa o mga baka, o pati na rin kalapati, naging conveniente na lang po na pagdating na lang nila dun sa Jerusalem, actually dun sa temple, doon na lang nila bibilin yung hayop na kanilang ihahandog. By the way, kasi po yung bit-bit po nila, halimbawa manggagaling sa alaga nila, yung bit-bit nilang handog, pwede po kasing ma-reject yon. Pwedeng hindi tanggapin ng pari na susunuging handog para sa Panginoon.
Kaya po, parang nangyayari po, yung mga nagtitinda po doon, no? Parang nangyari, this is a certified animal good for offering. Kaya ganun po ang nangyari at ito po yung naging matagal na panahong kalakaran. Okay? So yun po yung sitwasyon. Okay? By the way, saan bahagi ito ng templo? Nadatnan ng Panginoong Hesus na nagtitinda ang mga vendor ng mga hayop at doon din nakapwesto yung mga nagpapalit ng salapi. I-assume na lang po natin, kunyari, itong chapel po natin, kunyari lamang po, ito po yung temple. Nasaan po yung mga nagtitinda na yan? Nandun po sila sa bandang labas. Kung baga sa yung kalsada na yan, after nung lote ng chapel, yung kalsada na yan, dyan po sila nagtitinda. At sa bakuran naman po, dyan naman po yung mga kababaihang Hudyo. Okay? Sino po dapat ang nakapwesto doon sa pwesto ng mga nagtitinda na ito? Ang lugar po na yon ay nakalaan para sa mga hentil, or it's called the court of the Gentiles. Kasi po yung mga hentil, hindi po sila maaaring pumasok sa templo dahil yung templo ay inihanda, pinagayak ng Diyos para kanino? Sa mga Israelita. Okay? Bakit pumupunta yung mga tao sa temple? Nagpe-pray, naghahandog, sumasamba. Nangyari, may mga nagtitinda. Isipin na lang po natin yung mga hentil na lang, yung mga doon lang nakapwesto. Pumunta sila doon para sumamba, para manalangin. Paano kaya kung nagpe-pray sila? May gumaganon. Makaka-focus kaya sila sa pagsamba? Siyempre, ito'y sagabal. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, ang tahanan ng kanyang ama ay lugar ng panalanginan. Okay? So that's the situation. Okay? So, kaya po may mga nagtitinda, may nagpapalit, naging konbinyente po. Kasi po, pag nag-o-offering po sila sa temple, yung tax o yung offering po nila, hindi naman po tatanggapin sa templo yung pera nila na galing sa ibang bansa. Ang tatanggapin lamang yung pera na umiiral po doon sa lugar na iyon. Kaya talagang obligado po silang magpapapalit. 15 and 16. So, nung nadatnan nga po ng Panginoong Hesus na nandun yung mga nagbebenta sa templo, doon sa court ng mga Gentiles o sa lugar na nakalaan para sa mga hentil. Sabi dito, kumuha siya ng lubid at ginawa niyang panghagupit. At ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda. Pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtatataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Okay. Dumating po siya doon. Hindi po dahil na bad trip siya, nakita niya yon kaya gumawa siya ng lubid. Okay? Nakagayak na po yung kanyang lubid na dala-dala niya doon sa templo. Okay? Kasi po sabi ko nga kanina, napakatagal na panahon na pong ginagawa itong practice na ito na sa templo ay may nagtitinda. So dito po, nung nakita ang Panginoong Hesus po ay nakita niyang gano'n ang sitwasyon, pinaghahagupit niya o pinagtabuyan niya palabas yung mga nagtitinda. Pati na yung mga hayop mismo, tinaboy niya. Pati yung mga yung mga namamalit ng salapi, ba'y pinagtataob niya yung mesa? Kung titignan po natin, basically, ang Panginoong Hesus ay nagwala. Di po natin may tatanggi yan. Talagang nagwala po siya. No? Ako po, nung bata po ako, pagka binabasa ko po yung Bible, kasi kahit po ako'y Katoliko, nagbabasa po ako out of curiosity. So, hindi ko maintindihan yung mga spiritual meaning ng mga talata. Pero sabi ko, ay, si Jesus Christ nagwala. Ay, nagkasala pala si Jesus Christ kasi nagwala siya, galit na galit siya, pinagtataob niya pa yung mga lamesa. Pero hindi. Titingnan natin, bakit ganun? Bakit siya nagwala? Bakit siya nagalit? Ano tawag dun sa galit ng Panginoong Hesus? Banal na pagkagalit. If I'm not mistaken, sa English, righteous indignation. Tagalogin na lang, banal na pagkagalit yung naramdaman ng ating
Panginoong Hesus. Bakit siya nagalit? Kasi po, ganito yan, tignan natin, yung lugar na para sa mga hentil, pinapwesto ng mga pare, yung mga vendor. Kaya nga sabi ko kanina, kung sasamba sila, mananalangin sila, naagawan na sila ng pwesto, meron pang mga sagabal dun sa lugar ng kanilang pagsasambahan. Okay? Ngayon, ano namang connect? Sabihin na natin, nandiyan na yan. Naging paraan po ito ng mga nagbebenta at saka nung namamalit ng salapi upang panlamangan ang kanilang kapwa. Pero dito po sa kanila, sa case po nila, halimbawa, yung mga nagpapalit ng salapi. Kung sa atin, sa panahon natin, ang palitan ng dollar ay $1 is 58 pesos. Sa kanila po, ang gagawin po nila, magsasamantala po sila. Kasi walang choice yung mga Israelita na maghahandog. Dadayain po nila ang mga tao sa palitan kasi wala namang ibang magpapalit ng pera nila at gusto nilang magbayad ng temple tax, gusto nilang mag-offering. Okay? So, panlalamang ito. Ito'y tanda ng isang pagiging ganid nino ng mga namamalit ng salapi. Okay? Tapos naman, ano naman yung connect sa mga hayop? Gayun din naman. May kasamang greed at saka oppression din. Bakit? Wala naman silang ibang choice. Diyan lang sila pwedeng bumili. Kaya anong ginagawa nung nagbebenta? Nagte-take advantage pa rin sa sobrang mahal nung kanilang tinitinda. Kaya di ba sabi ng Panginoong Hesus, huwag ninyong gawing pugad ng magnanakaw ang tahanan ng aking Ama. Yun po ang sitwasyon, kaya po ang Panginoong Hesus ay nagkaroon ng banal na pagkagalit. Ngayon, isa pang bigyan natin ng attention dito, alam niyo po ano? Yung kalapati. Ewan ko kung naaalala niyo po ng mga nagdaang lesson po natin. Nung si Jesus Christ po ay dinedicate ng magulang niya, mahirap lang sila. Ano lang kaya nilang ihandog? Kalapati lang. Kasi hindi nila afford ng tupa. Dahil mahirap sila, kalapati lang ang kanilang handog. Ngayon, kasama po sa mga sasamantalahan or nilalamangan ng mga nagtitinda, yung mga mahihirap. Mahirap na nga, pinahihirapan mo pa. Kaya talagang ganun na lang yung pagkagalit ng ating Panginoon. Yung sitwasyon na yun. No? They are dealing with poor people and yet they take advantage of the pricing. Kaya ito po ay sabihin na nating may sabuatan. May sabuatan po yan. At hindi natin maitatanggi, kasabwat po dyan yung mga pari or yung punong pari. Bakit kamo? Hindi po sila makakapasok doon sa lugar ng mga hentil kung walang pahintulot. Pinayagan po silang pumwesto doon. At syempre, hindi naman pwedeng pepwesto ka dyan ng libre. Kumikita ka eh. Actually, kung talagang walang sabuatan, itong mga nagtitinda na to, itong mga nagpapalit ng salapi na ito, pwede po silang pumwesto outside the vicinity of the temple. Okay? By the way, yung temple po kasi, yung unang temple na tinayo ni Solomon, medyo maliit po siya. Compared dun sa temple na ng time na yan ng ating Panginoon. Ng Panginoong Jesus, pinalaki po yan ni Haring Herodes. Okay? Kaya po itong temple na binabanggit po dito sa panahon na ito ng ating Panginoong is medyo mas malaki. Ang nagpalaki po niya, ni-remodel, ni-renovate po yan ni Herod the Great. Okay? Yung hari na gustong pumatay sa baby na si Jesus Christ at yung mga sanggol na 2 years old below, pinapatay niya. Siya po ang nagpalaki ng temple na yan. So 17, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi o ang sinasabi sa kasulatan. Sinulat sa Old Testament, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Ito'y matatagpuan po sa prophecy, sa hula ni Haring David, sa Awit chapter 69, verse 9. Si Haring David po, hindi lamang po siya hari. Siya rin po ay isang
propeta. Kaya po yung ibang kaganapan sa buhay ng Panginoong Yesus ay makikita po natin sa aklat ng mga awit. Okay? Verse 18. Dahil dito, tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipakikita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibayin ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Anong nangyari? Bakit? Anong himala ang kaya mong ipakita upang patunayan mo na may karapatan kang gawin iyan? Humihingi po sila ng sign or authority ni Jesus Christ. Bakit ka nagwala dito? Bakit mo pinagtataob yung mga lamesa? Bakit mo pinalayas yung mga nagtitinda, pati yung mga hayop? Tinitignan po nila. Humihingi po sila ng kasagutan. Bigyan mo kami ng himala o pakitaan mo kami ng himala na nagbibigay sa iyo ng karapatan. Sabi dito, sumagot si Jesus, gibayin ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Isipin po natin mga kapatid, halimbawa sinabi nila, anong himala ang may pakikita mo? What if pinatulan sila ng Panginoong Jesus? O sige, meron ba dyan sa crowd na yan? May mga bulag ba dyan? Kunyari, halimbawa, dito, meron pong bulag. Ginawa ng Panginoong Jesus, assuming, pinagaling niya yung bulag. Sa tingin nyo ba, sasabihin ng mga punong pari na to, ay, oo nga, may karapatan kang gawin yan. Dahil nagawa mo magpagaling. Ba't kaya hindi sila pinatulan ng Panginoong Jesus? Isa ang malinaw, dahil ang lahat ng bagay ay alam ng Panginoong Jesus. Hanggang kaibuturan ng puso natin, hanggang sa mga mangyayari pa lang, alam ng Panginoong Jesus. Dahil po sa mga sumunod na pangyayari po, sa Matthew, sa Mark, sa Luke, saka dito sa John, sa mga susunod na pangyayari, may mga ginawa namang miracle si Jesus Christ eh. Did they believe Him? Hindi. They still rejected Him. Bakit? Although nakita nila, nasaksihan nila, they still refused to believe. Nakita na nila eh. Pero hindi pa rin nila matanggap si Jesus Christ na siya yung ipinangakong tagapagligtas. Kaya hindi na po sila pinatulan ng Panginoong Yesus. Hindi na sila in-entertain ng Panginoong Yesus. Bigyan mo kami ng authority, bigyan mo kami ng sign. Sumagot na lamang po siya na sinabi ng Panginoong Yesus, gibayin ninyo ang templong ito. At sa loob ng 3 araw, muli ko itong itatayo. Gibayin ninyo ang templong ito. Itatayo ko sa loob ng 3 araw. Ang Panginoong Hesus po ay nagbibitaw po siya ng mga salita na napakahirap unawain. Katulad po niyan, ano sabi sa sumunod na verse, sa 20? Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. At itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na templo rito ay walang iba kundi ang kanyang katawan. Ano pong mga halimbawa ng mahirap na pananalitang binitiwan ng Panginoong Hesus na napakahirap unawain? Kanina po, ibinahagi ko po sa Lord's Supper na sinabi ng Panginoong Hesus, kainin ninyo ang aking laman. Inumin ang aking dugo. Bakit nila hindi matanggap? Kasi kung literally, ano kami, zombie? Kakainin namin ng laman mo, inumin namin ang iyong dugo, hindi ito maaari. Ang Panginoong Hesus, nung sinabi niya, sa susunod kasi na Sunday, yung pagkikita na nila ni Nicodemo, ang sabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemo, kinakailangan kayo ay muling ipanganak. Ano sabi ni Nicodemo? Paano ba naman yun? Babalik kami sa sinapupunan ng aming ina, at saka pa lang kami iluluwal ulit. Diba? Tapos sinabi rin ng ating Panginoong Hesus na kung sino man ang hindi kinamumuhian ang kanyang ama at ina, asawa, anak o kapatid, ay hindi maaaring maging alagad ko. Tama yun, di ba? Sinabi ni Jesus Christ yun. If you do not hate your mother and your father, your children, your spouse, you cannot be my disciple. So, ibig sabihin, pinopromote ni Jesus Christ na you should hate
Ganun ba yun? Hindi. Kasi ang gustong tukuhin ng Panginoong Hesus doon sa bahagi na yon, not for you to hate them, but for you to love them lesser than you love God. Ganun po yun. Kaya po talaga may mga binibitiwang salita ang Panginoong Hesus na napakahirap unawain. Si Nicodemo, paano kaya ako babalik sa sinapupunan ng nanay? Baka nga, mas malaki pa si Nicodemo sa nanay niya eh. Pero ang tinutukoy ng Panginoong Hesus is spiritual rebirth. Namatay na, patay na yung kanyang lumang pagkatao, ang bagong pagkatao niya ang nabubuhay na ngayon. Okay? Mahirap po intindihin minsan ang salita ng mga Panginoong Hesus. Tayo naman po, sino po pa dito? Nang wala pang relasyon sa Panginoon, hindi pa tayo mananampalataya. Binasa natin ang Bible, naunawaan ba natin? Hindi natin maunawaan. Kasi ang Holy Spirit po ang tumutulong sa atin upang maunawaan po natin ang kanyang mga salita. Kaya nga 'di ba ang advice po sa atin, kapag babasahin mo ang Bible, manalangin ka muna. Humingi ka ng tulong sa banal na Espiritu upang gabayan ka niya at tulungan na maunawaan mo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? So dito po sa case naman na ito, sabi ng Panginoong Hesus, gibain ninyo ang templong ito. Tatayo ko sa loob ng 3 araw. 46 years na po during the present time na kausap nila ang Panginoong Hesus. At actually, nung time na yon, hindi pa po talaga ganap na tapos yung temple. Okay? Tapos, nagtataka sila, sinasabi ni Jesus, 3 araw? 46 years ginawa? Hindi pa nga actually tapos? Tapos ikaw, pagka giniba ang templo na ito, itatayo mo sa 3 araw? So, magkaibang channel na naman sila. Hindi nila maintindihan ng Panginoong Hesus. Kaya dito, sabi, ngunit, ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Okay. Jesus Christ is the true temple. Bakit po ang tao pumupunta sa temple? Binanggit ko kanina. Upang sumamba, upang manalangin. Di po ba? Kaya po ang ating Panginoong Jesus, being the true temple, giniba po siya doon sa cross 2,000 years ago. Sino po ang bahagi dyan? Ito mga pari na kausap niya, bahagi sa pagkakagiba sa ating Panginoong Hesus. Bahagi sa kanyang kamatayan. Pero ang ating Panginoong Hesus, matapos niyang ibigay ang kanyang buhay doon sa cross, inilibing siya. After 3 days po, siya ay muling nabuhay. Siya na po ang templo. Kaya kung tayo mananalangin or sasamba, hindi naman necessary talaga na dapat magpe-pray ka lang sa loob ng chapel. Sasamba ka lang sa loob ng chapel. Yung ginagawa po natin dito, corporate worship yan eh. Bilang magkakapatid, sa lugar na ito, sama-sama tayo na dito, sumasamba. Pero kung makikita po ninyo sa chapter 4 ng John, sinabihan ng Panginoong Hesus yung babaeng Samaritana. Kasi sabi ng babaeng Samaritana, yung mga ninuno po namin dito sa bundok na ganito sumasamba eh. Sabi ng Panginoong Hesus, ang Diyos ay sasambihin ninyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang ating Panginoong Hesus, pwede po tayong manalangin sa Kanya, pwede natin siyang sambahin, kahit hindi po doon sa templo na rinemodel ni King Herod. Kaya ang tinutukoy niya na templo ay ang kanyang sarili. At totoo po na muli hindi siyang nabuhay sa 3 araw. He was true to His promise. Nagibain niyo ang templong ito. Muli ko itong itatayo sa 3 araw. Alam niyo po yung binitawang salita ng Panginoong Hesus na yan. Siyempre, literal na naman nilang tatanggapin. Kaya po nung si Jesus Christ ay on trial, nung hinuli na po siya kasama si Judas, dinala sa bahay ng punong pari. Anong mga accusation sa kanya bukod sa blasphemy? Itong tao na to, sinabi niya, gigibain ng templo at muli niyang itatayo sa loob ng 3 araw. Yan, tumatak po sa kanila hanggang sa oras na nakapako po siya sa krus. Sinasabi ng mga tao kung anak nga siya ng Diyos. Bumaba siya, iligtas niya ang kanyang sarili at kasama sa paghahamak sa kanya yung, yan ba?
Yan ba yung magsasabing gibain ng templo at itatayo sa loob ng 3 araw? Nandyan nga siya sa krus wala nga siyang magawa Helpless siya, tapos sasabihin niya, itatayo pa niya yung templo. Yan yung mga bato sa kanya ng mga galit, yung mga gustong pumatay, yung mga kaaway ng Panginoong Hesus. Yun yung kanilang pinanghahawakan. Literal. Pero ang Panginoong Hesus, ganun po siya magsalita. Ang hirap intindihin. Okay? Kaya sabi dito sa verse 22, kaya nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ngayon, uli, no? Yung kilos, yung mga ginagawa ng Panginoong Hesus na nasasaksihan ng mga alagad, ito po ay nagiging paraan upang ang kanyang mga kasama ay naniwala na sa kanya at naniwala na sila, ay totoo pala yung sinasabi ng kasulatan patungkol sa Mesiyas o patungkol sa Kristo. Kung titingnan po natin sa templo, medyo may hawig po Anong ibig ko sabihin? May hawig yung mga pangyayari noong nakita ng Panginoong Hesus na may nagtitinda. Parang yung mga taong sasamba, mga taong mananalangin, hindi makalapit sa Diyos kung hindi sila magbabayad. Diba? Hindi sila makakapag-offering, hindi sila makapagbayad ng temple tax kung hindi mapapalitan yung pera o yung currency na dala nila. Gastos yun, may bawas yun sa value, ang actual na pera nila. Bibili sila ng hayop. So, kung titingnan natin, parang hindi ka makalapit sa Diyos kung hindi ka magbabayad. Ganyan din po ang indulhensya. Alam niyo po yung indulhensya? Yung indulgences na ginagawa natin ng araw? Pwede po sana ipagpe-pray ko po yung kaluluwa ng aking namatay na lolo. Sige iho, ito ang iyong babayaran. So you are paying for God's blessings. If you won't pay, you won't get God's blessings. No? Pero ang napakaganda po ng ginawa ng Diyos Kahit na pinagbabayad tayo para makalapit sa Kanya, kahit pinagbabayad tayo para matanggap ang blessings ng Panginoon, may nangyari ba doon? Wala. Pero Jesus Christ paid it all to come down to us, to reach us. Nakita niyo yung kaibahan, yung opposite niya, yung kabaligtaran. Tayo nagsusumikap magbayad, nagsusumikap na gumawa ng paraan para makalapit, makaabot sa Diyos. Pero wala, it's futile. Walang kwenta, walang saysay yung anong ating ginawa o ginagawa at gagawin pa. Kundi, salamat sa Panginoon dahil siya ang gumawa ng paraan. Siya naman ang nagbayad. Ang ibinayad niya ay ang kanyang sarili upang tayo ay abutin. Yan po yung napakagandang ginawa ng ating Panginoon. Yan po lagi pinagpapasalamat natin. Yan yung motivation natin kung bakit tayo nandito. Looking back at what Jesus Christ did for us. Did we deserve it? Hindi po natin siya deserve. Pero ginawa po ng Diyos, binigay niya po ito sa atin. Okay? So dito po, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay nagalit po siya. Righteous indignation in English. Banal na pagkagalit. Sino ba sa inyo dito ang hindi marunong magalit? Sino ba sa inyo ang magagalitin? Lahat tayo. Diba? Lahat tayo marunong magalit. Pero yung minsan na reasons ng galit natin, hindi nangyari yung gusto natin, hindi umayon sa atin, or may ibang ginawa sa atin ng ibang tao, etc., etc. Pero meron ba sa atin dito nakakaranas ng banal na pagkagalit? Tayo lang po makasasagot niyan. Pero ang habilin po sa atin ng apostol, na si Pablo, sabi niya, kung kayo ay magagalit, huwag kayong magkakasala. Sabi niya sa Ephesians chapter 4. No? Kung kayo magagalit, huwag kayong magkakasala. Lahat naman talaga tayo nagagalit. Kaya po ang ating Panginoong Hesus, yung galit niya, He has the authority na magwala. Kasi binababoy, nilalapastangan yung tahanan ng kanyang ama. Kaya ganun na lamang yung kanyang galit.
Bago pa po siya dumating doon sa templo, naggayak na siya ng lubi dahil yun yung kanyang gagawin. Dahil gaano katagal ng practice yun, na magsabwatan yung mga pari, yung mga vendor, yung mga nagpapalit, upang lamangan yung mga taong gustong pumunta sa templo upang sumamba, upang manalangin. Sa kanila, ano lang yan? Wala lang yan. Kumbaga parang seremonya lang yan. Kinakailangan lang sundin yan. Ano tawag po doon? Yung mga gumagawa po noon ay religyoso. They are just religious. Wala yung puso doon sa pagsamba at sa pananalangin. Pero yung mga pumupunta doon na talagang gumagastos sila, sumasadya sila galing sa malayong lugar dahil gusto nilang sambahin ang Diyos, gusto nilang papurihan, gusto nilang manalangin sa Diyos, ginagawa po nila yon. Kaya lang, sadly, may mga nananamantala. Kaya po nagalit talaga ang ating Panginoon. No? Salamat po sa Panginoon. Pinatunayan na naman niya na siya'y nagkatawang tao. Nakaramdam ng galit, subalit ang galit na ito ay banal na pagkagalit. Muli, paalala sa ating mga kapatid, po, kung tayo po ay magagalit, nawa, wag po tayong magkakasala.